Yusek, dun sa 85 pesos na wage hike, na wage increase, kailan po ito napirmahan? Ah, hindi ko po nakuha ang dokumento. Yan po ay ibinigay lang sa akin bilang good news. So, hingi ko na lang po yung dokumento at bibigyan ko kayo. Kasi po, based on the comment sa social media, yung timing po is in-announce ngayon sa kabila ng pagkakagulo sa EDSA Shrine. Kung in-announce po ito ngayon, ibig sabihin way back, nakadraft na siya. So, ibig sabihin way back, a month, ay napag-aralan po ito. Kasi hindi po ito gagawin lang ni Labor Secretary Tolentino. Kasi ito ay pinag-uusapan. Kaya nga po, Regional Tripartite Productivity Wages Board. Kasi, grupo po ito na silang magde-design. So, wag nilang bigyan ng mali siya kung ngayon in-announce. Kasi, meron mga mamabatas humihiling na itaas ang sweldo. Diba? Pag ngayon binigay at itinaas ang sweldo, sasabihin nila, tina-timing. So, hindi na natin alam kung saan tayo pupunta. And yung TUCP po, yung Trade Union Congress of the Philippines, na humihiling na dapat daw ay 200 yung taas na sahod. At sinasabi yung 85 minimum wage increase, and I quote, the increase is not only grossly inadequate in the face of the collapse in workers' purchasing power, but will even be released in tranches, forcing workers to wait months before receiving the full amount. Tayo naman po ay kumikilala sa kalagayan ng ating mga manggagawa, pero binabalanse rin po ito sa kakayahan ng ating mga employers. Mahirap po na magbigay bigla ng malaking sweldo, tapos hindi rin kakayanin ng employers, mag-lay off na employees, mas mawawala ng trabaho ang iba nating mga kababayan. Mas maraming magkakaroon ng unemployment. Unemployment rate ay tataas na naman. At yung hinihingi nila na minimum wage, ito naman po ay trabaho na ng Kongreso. So sa atin po, kung ano lang po ang nakikita at na-assess ng Regional Tripartite Productivity and Wages Board, yan po ang ibinibigay.